Mga idol, yung kwento naman natin ngayon ay yung pagpapatuloy sa kwento ni Arturo. 'Di ba yung latest upload natin ay yung wala na, hindi na natin makikita sa YouTube dahil matagal na pong deleted at saka naano ko lang, na nakita ko lang sa aking laptop. And ito po yung kasunod, ito po yung part 2 nito mga idol. Tungkol sa paghiganti nila ni Arturo kasama itong si Abner sa grupo nila ni Inco Tasio. So ngayon, simulan na po natin ang ating kwento. Shoutout tayo mga idol sa ating mga kaibigan na sina Aurora Tautho, Elton Mencesa, Maricel Alforque, Abby Acosta, Albert Politod, Cañete Family, Pinoy Shocking Stories, at sa ating bagong Market TV follower na sina Marvin Maleveran at Erlin Reyes. Shoutout din sa ating mga sponsor na sina Badit 32 Taiwan, Sweet Joy at Idol Pere Pablo. Maraming salamat sa suporta mga idol. Kailangan nila si Tatay Andoy. Pupuntahan niya ito. Hihingi siya ng tulong. Ito lang ang naiisip niya na may kakayahan na magamot ang kanyang lululusyo. Sabi niya kay Nana Sila, "Lula Sila, aalis muna ako sandali. Kailangan natin ang Tatay Andoy. Siya lang ang may kakayahan na magamot si Lolo Lucio. At kailangan na magawa agad ito sa lalong madaling panahon. Kaya pupuntahan ko na siya ngayon." Pagkatapos makapagpaalam, agad na umalis na si Arturo. Papunta na siya ngayon sa bahay nila Tatay Andoy. Mabilis na tumatakbo siya ngayon doon sa mga kakahuyan, pababa ng bundok. At makalipas lamang ang mahigit isang oras, narating na din niya ang bahay nila Tatay Andoy. Mag-2:00 na yon ng madaling araw. Tulog na ang lahat na tao sa bahay. Pero alam naman ni Arturo na nasa sala mahilig na matulog si Rene, lalo na kasama niya ito si Arvin. Namiss na din agad ni Arturo ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ilang sandali, kumatok agad si Arturo. At pagkalipas lamang ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Si Rene. "Arturo," ang sabi agad nito, "ba't napagabi ka? Halika dito, pasok. Pasok dito sa loob." Pumasok ka agad si Arturo. Sabi niya agad, "Rene, gusto kong makausap si Tatay Andoy. May importante akong sasabihin at kailangan sa kanya." Nagising na din si Arvin. Sabi din nito, "Tul, nandito ka pala. Kumusta? Ba't napagabi ka?" Sagot na lang ni Arturo, "May importante akong sasabihin at kailangan ni Tatay Andoy, tol." Agad naman na ginising ni Rene si Tatay Andoy. At nang magising ito, agad itong lumabas ng kwarto. Nang makapag-usap sila ni Arturo, sinabi na nito ang kailangan niya at kailangan na maisama niya ito doon sa bundok ng Tanay sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, agad naman na nagbihis si Tatay Andoy. Hindi din naman niya matiis si Arturo. Kahit na mga aswang ang gagamutin niya, gagawin pa rin niya ito. Kamag-anak pa rin ito ni Arturo. At nang matapos na makapagpaalam si Arturo kay Lucila, umalis na silang dalawa ni Tatay Andoy. Nagpahatid na lang sila ng motor ni Rene doon sa paanan ng bundok ng Tanay. Habang naglalakbay sila, sinabi na din ni Arturo ang mga buong pangyayari. Gulat na gulat din si Tatay Andoy nang malaman niya
na may kapatid pala talaga si Arturo. Wala kasi siyang alam tungkol dito. Nang makarating na sila doon sa paanan ng bundok, mabilis na naglalakad na sila, Arturo at Tatay Andoy, paakyat ng bundok ng Tanay, habang agad naman na umuwi si Rene. Nag-iingat din ang dalawa sa gubat, baka kasi makasalubong pa nila ang mga kalaban na aswang. Ilang minutong paglalakad, narating na din nila Arturo ang pangpang. Pero bago pumasok doon sa bakod ang dalawa, inalis muna lahat ni Tatay Andoy ang kanyang mga karga. Lahat ng mga panguntra na taglay niya. Tanging ang mga dalang gamot lang ang dinala ni Tatay Andoy doon sa loob. At si Arturo na ang nagtago sa lahat na ito. Hindi pwedeng dalhin yun ni Tatay Andoy sa loob. Magkagulo ang mga aswang. Ilang sandali, nasa loob na si Tatay Andoy doon sa kwarto ni Lolo Lucio, at agad na tiningnan ito. Pagkatapos, ang sabi ni Tatay Andoy, "Delikado ang kalagayan niya, Arturo. Hindi ako makasiguro kung mailigtas ko pa ang buhay niya, pero gagawin ko ang lahat." Gumawa agad ng mga ritual at orasyon si Tatay Andoy. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa kalagayan ni Lolo Lucio. Pati ang mga kalabang aswang, alam na din ito. Maaga pa lang, nasa tabi na ni Lolo Lucio si Tatay Andoy para gamutin na naman ang mga sugat nito. Umalis na din ang ilang mga busaw na aswang na kasamahan nila Lolo Lucio at Nana Sila para magmanman doon sa grupo nila Incutasio, para malaman kung nandoon ba talaga si Abner. Kasama sa mga ito sina Lando at Solomon, habang sina Tatay Titing naman at Arturo ang magkasama. Iba naman ang lakad nila. Pupuntahan nila yung kuweba na nasa unahan ng ilog. Mangunguha lang ng ilang halamang gamot si Tatay Titing para panggamot kay Lolo Lucio. Ang kuwibang ito ay puno ng mga halaman na gamot at mga punong kahoy. Pero dapat na mag-iingat sila sa lugar na ito, dahil hindi lang sila ang pumupunta dito, pati na din ang grupo nila Incutasio. Dito din nangunguha ng mga halaman na gamot. Nang makarating na sila doon sa kuweba, agad na nangunguha ng mga halamang gamot si Tatay Titing. Nakabantay lang si Arturo, nakaupo at nakikiramdam sa paligid. At ilang sandali, biglang napatayo ito. May kakaibang naramdaman kasi si Arturo. May nilalang sa paligid. Para makasigurado, agad na nag-uusal ito ng orasyon na pampalinaw. Pagkatapos, hindi pa rin niya makita kung saan ito nagtatago. Pero ramdam niya na malapit lang ito sa kanila. Sabi ni Arturo, "Tay, Titing, bilisan mo. May mga kakaibang nilalang sa paligid. Sa palagay ko, mga kalabang aswang ang mga ito." Kaya agad na lumapit si Tatay Titing kay Arturo. Sabi niya, "Tapos na ako, Arturo." At agad na nag-usal na din ito ng mga orasyon. At pagkatapos, sabi niya, "Kalaban ang nasa paligid, Arturo. Pero bakit hindi ko siya makita at matagpuan ang kinalalagyan nito?" Kaya ilang sandali, naglalakad na ang dalawa, papauwi na doon sa pangpang. Pero laging nakahanda ang dalawa sa maaring mangyayari. Pakiramdam kasi nila, anumang oras, pwede silang aatakihin ng nilalang sa paligid. Pero napatigil ang dalawa sa paglalakad nang may makita silang isang nilalang ang unti-unting lumabas galing doon sa batuhan. Humanda agad ang dalawa. Pero
napatulala sila nang makilala kung sino ito. Si Abner. At dahan-dahan na naglalakad ito papunta sa kanila. Nakatitig lang ang dalawa sa papalapit na kapatid ni Arturo. Sa tingin nila, base sa galaw ni Abner, wala itong balak na atakihin sila. Naglalakad lang ito habang nakayuko. At pagkalapit nito sa kanila, sabi ni Abner, "Arturo, gusto kong makita si Lolo Lucio. Alam ko na kasalanan ko ang lahat. Noong nagkalabanan, doon sa puntod ng aking inay, tumakbo ako para makalayo at makapag-isip. Pero hindi ko binalak na bumalik sa grupo nila Incotasio. Hanggang ngayon, naguguluhan pa ako. Matagal ko nang alam na may kapatid ako. Sabik ako noon na makita ka. Sabik ako sa kapatid. Pero nung malaman ko na pinatay nila ang ating ama at mabalitaan ko na ikaw ang pumatay kay Tio Alfredo, tumatak sa isip ko ang galit at paghihiganti. Pero nang sinusundan ko ang pag-uwi nila Incotasio at marinig ko ang mga sinasabi nito, nagbago ng aking isip. Hindi ko inakala na ang aking itinuturing na pangalawang ama ay ipapatay ako. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang na makita ang Lolo Lucio. Tumingin si Tatay Titing kay Arturo. Pagkatapos, lumapit na si Arturo kay Abner at hinawakan ito sa balikat. Sabi ni Arturo, "Abner, pakinggan mo ang sinasabi na iyong puso. Kami ang iyong pamilya. Matagal ka nang gustong makita ng ating lulo at lula sila. Ako ang nagpapatunay na si Alfredo ang tunay na pumatay sa ating ama at pati na ng iyong nanay Olga." Sagot naman ni Abner, "Tara na, may mga umaaligid ng mga aswang na kasamahan ng Incotasio dito sa lugar na ito. Delikado kapag magtatagal pa tayo dito." Kaya naglalakad na agad sila papauwi doon sa Pangpang. Panay naman ang tingin ni Tatay Titing kay Arturo. Parang nababasa nito ang ekspresyon ng mukha ni Arturo. Kita kasi ni Tatay Titing na napapangiti ito at klaro sa mukha nito ang saya. May kakaibang naramdaman si Arturo. Yung pakiramdam na lukso ng dugo. At masaya siya na nakapag-isip-isip na itong si Abner. Ayaw din kasi ni Arturo na makita ang kanyang Lolo Lucio at Lola Sila na malungkot dahil sa mga nangyayari kay Abner. Kahit na ilang araw pa lang na nakilala ni Arturo ang kanyang mga kamag-anak, naramdaman naman agad ni Arturo ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. At katulad din ng kanyang ama at ina, hindi kumakain ng laman ng tao ang grupo nila Lolo Lucio. Tipikal na mga busaw na aswang, mga hayop lamang ang kanilang pagkain. Hindi din namimiktima ng mga tao ang mga ito. Tahimik itong namumuhay sa bundok ng Tanay. Nagkagulo lang simula nang mapatay ang mga magulang ni Arturo at mapatay rin ni Arturo si Alfredo. Ilang sandali, nakarating na din sila doon sa Pangpang. Halo-halo ang mga naramdaman ng mga busaw na aswang doon sa Pangpang pagkakita kay Abner. Kahit na nagpapaliwanag si Tatay Titing sa mga ito kung bakit narito si Abner, may mga ilan pa rin ang galit nito dahil nga sa nangyayari kay Lolo Lucio. Kung hindi daw dahil kay Abner, hindi malalagay sa panganib ang buhay ni Lolo Lucio. Tinitingala at nirerespeto nila si Lolo Lucio. May mga ilan naman ang nakaintindi at masaya dahil alam nila na masaya na ngayon
ang Nanasila at Lolo Lucio. Pumasok agad sila doon sa kwarto kung saan nandoon sina Lolo Lucio at Tatay Andoy. Nandoon din si Nanasila. Gulat na gulat pa nga ito nang makita si Abner. Hindi ito makapaniwala na bumalik ito. Hindi na nito napigilan ang pag-iyak. Yumakap na din agad si Nanasila kay Abner. Nakatayo lang si Abner. Hindi kumikibo. Pero napayuko na din ito at may luha na din na sumungaw sa kanyang mga mata. Sabi ni Abner sa mahinang buses, "Kumusta si Lolo Lucio?" Si Tatay Andoy na ang sumagot. Tumayo ito at tumingin kay Abner. Hindi talaga makapaniwala si Tatay Andoy na may kapatid si Arturo. Lalo na nang makita niya ito. Magkamukhang magkamukha kasi ang dalawa. Mas matangkad lang itong si Abner kaysa ni Arturo. Ang sabi ni Tatay Andoy, "Hindi ko pa masasabi kung gagaling ba ang lolo ninyo. Pero ginagawa ko ang lahat. Malalaki at malalalim ang mga sugat na natamo niya. May mga ipinapahid na ako na makapagpatigil sa laso na kumarat sa buo niyang katawan. Sa ngayon, iwan na lang muna natin siya. Babalikan ko lang siya mamaya. Gawin ko lang ang gamot na dala niyo, Arturo." Agad naman na umalis sa kwarto ang lahat. Pero sabi ni Arturo, "Abner, gusto kong makausap kita. Tayo lang dalawa." Kaya nang makalabas ang lahat, iniwan na nila sina Arturo at Abner. Nasa sala ang dalawa at masinsinang nag-uusap. Kinausap ni Arturo si Abner tungkol sa mga tunay na nangyayari sa kanilang ama at ang mga tunay na pumatay nito. Hanggang sa dumating ang kanilang usapan kay Inkutasyo at ang pananatili ni Abner sa piling ng matanda. Bukod pala sa pagiging aswang ni Abner at may mga kaalaman sa mga orasyon, may iniingatan din pala itong agimat. Bigay pa ito ng kanyang mama Olga, ang agimat ng batong ampilis. Nakapagbigay ito ng dagdag proteksyon sa katawan ng nagmamay-ari laban sa mga pisikal na atake. Pero hindi pa nakumplito ni Abner ang paggawa ng mga orasyon at dasal para sa tuluyang paggamit niya sa agimat ng 100%. Ang sabi naman ni Abner, malaki din ang naging kasalanan niya sa kanilang lulo at lola. Sobrang nabulag ang kanyang isipan sa mga pinagsasabi ng kanyang Inkutasyo. Ngayon na namulat na siya sa katotohanan, gagawin niya ang lahat para mapunan ang mga pagkukulang niya at babalikan niya si Inkutasyo. Ang sabi naman ni Arturo, "Abner, kasama mo ako sa mga plano mo. Hindi ko din mapapatawad ang matandang yun sa ginawa niya sa ating lolo." Ilang sandali, biglang nagkagulo sa labas ng bahay. Kaya lumabas na silang dalawa, pati si Tatay Andoy ay lumabas na din. At nakita nilang nilapitan kaagad ni Nanasila ang 3 aswang na sugatan. Ito yung mga aswang na nagmanman sa teritoryo nila Inkutasyo. Kasama sa mga ito, sina Lando at Solomon. Sa 12 mga aswang na pumunta doon, ay 3 lamang ang nakabalik. Sugatan pa ang mga ito. Siyam ang napatay nila Inkutasyo at kasama na sa mga ito, sina Lando at Solomon. Nang papauwi na daw ang mga ito, tinambangan sila ng halos 40 mga aswang na kakampi ni Inkutasyo. Nakipagsabayan naman sila sa kalaban. Pero dahil mas marami ang mga ito,
unti-unti silang nauubos. Para daw makatakas sila, si Lando at Solomon daw ang humarang at nakipaglaban sa mga kalabang aswang. Hinabol din sila kaya namatay ang ilan sa kanila at 3 lang silang natira at nakauwi dito sa Pangpang. Bumalot ang kalungkutan sa buong Pangpang, lalo na ang mga pamilya ng namatayan. Naiiyak na din si Nana Sila. Pumasok agad ito sa kanyang kwarto. Ginamot naman agad nila Tatay Dado at Tatay Titing ang mga sugatan. Pagkatapos, bumalik na din sa loob sina Arturo at Abner at Tatay Andoy. Nang makaupo na sila doon sa sala, sabi ni Tatay Andoy, "Arturo, Abner, aalis na muna ako. May pupuntahan lang ako na lugar para mas makakuha ng mabisang gamot para sa lolo ninyo. Baka hapon o gabi na ako makakabalik dito. Kayo na muna ang bahala ni Titing sa kanya. Nagawa ko na ang gamot na nakuha niyo doon sa kuweba. Ipahid niyo na lang ito mamayang 12:00 sa kanyang mga sugat. Pero hindi ito sapat para mapagaling ang lolo ninyo. Kunin ko lang ang bulaklak ng animpaw, isang mabisang gamot sa kahit na anong klaseng sugat galing sa mga kagat o kalmot ng mga aswang." At ilang sandali, umalis na si Tatay Andoy. Sinabi na din nila kay Tatay Titing ang mga ipinagbili ni Tatay Andoy. At kinahapunan, nagpulong kaagad ang mga matatandang aswang. Sina Nana Sila at Tatay Titing ang nagpatawag sa mga ito. Baka kasi atakihin sila ng mga kalabang aswang. Galit na galit daw itong si Inko Tasyo. Bukod kasi na nakuha nila si Abner, kamakailan lang nito nalaman na napatay din nila ang kanyang kapatid na si Magno. Gusto nitong gumanti sa kanila. Pero iba din ang nasa isip ng dalawa, si Abner at Arturo. Nasa taas sila ng puno, nakatabi lang ng bahay ng kanilang lolo at lola. Nag-uusap at nagpaplano. Ayaw ng dalawa na may magbuwis pa ng buhay dahil sa kasamaan ni Inko Tasyo. At bago pa makaatake ang mga kalaban sa kanila, uunahan na nila ito. Silang dalawa na ang pupunta sa teritoryo nila Inko Tasyo. Dalawang malakas na magkapatid. Si Arturo na subok na sa maraming labanan, bihasa sa pagkikipaglaban, at dahil sa kanyang pagkakaroon ng dugong anininggaw at busaw, nagkaroon siya ng natatanging kakayahan. Ilang bisis na din na nalagay sa bingit ng kamatayan ang buhay niya. Ilang malalakas na kalaban na din ang kanyang nakasagupa, pero lahat na ito ay kanyang natalo. Lalo na ngayon na may mga alam na si Arturo sa mga orasyon, dasal at buhay na salita. Kaya nga siya binansagan at unti-unting nakilala na doon sa Siquijor bilang pinakamalakas na aswang. Si Abner naman, sa murang gulang nito, namulat na ito sa labanan. Nahasa na din ang mga kakayahan nito, at kahit na purong busaw lang ang dugong na nalaytay sa katawan nito, di pa rin matawaran ang taglay na lakas ni Abner. Hindi nga lang kasing lakas ito ni Arturo, pero lamang ito sa karamihan dahil na rin sa mga kaalaman nito sa mga orasyon, at may hawak pa ito na agimat, ang agimat ng batong ampilis. Pag hawak mo ang agimat na ito, hindi ka dali-daling tatablan ng mga kagat, kalmot, o kahit sa mga matatalas na bagay na tulad ng itak at punyal. Magkatulad sila ng kakayahan ng agimat ng kabala, pero ang pinag-iba lang, mas epektibo ang batong ampilis kapag
ang mga kalaban ay galing sa kampon ng Diablo at walang orasyon na kayang kontrahin ang kapangyarihan ng agimat na ito. Ang plano ngayon ng dalawa, susubukan nilang atakihin ang mga aswang na kakampi ni Inkotasyo. Unti-untiin nila ang mga ito. Alam kasi ni Abner na bawat gabi may mga kasamahan ni Inkotasyo ang lalabas at maghahanap ng mga mabibiktima sa mga kalapit lugar, at mayroon din na magmanman doon sa kanilang teritoryo. Ito ang uunahin nila. May mga alam din si Abner tungkol sa kakayahan ni Inkotasyo. May mga hawak din itong kapangyarihan na galing sa Diablo at may ilang agimat din na taglay. Ilang minutong nakalipas, bumaba na ang dalawa at kinakausap na ang kanilang lulasila. Sinabi na nila ang mga plano nila kay Nanasila. Ayaw pa sanang pumayag ng matanda, pero hindi na nito napipigilan sina Arturo at Abner. Mag-alas 7 na ng gabi nang umalis na sina Abner at Arturo doon sa Pangpang. Papunta na ang dalawa doon sa teritoryo ng mga busaw na aswang na kakampi ni Inkotasyo. Dumating na din si Tate Andoy at agad na ginamot si Lolo Lucio sa dala nitong bulaklak ng animpaw. Mabibilis na din na tumatakbo na sina Arturo at Abner hanggang sa sapitin na nila ang may ilog. Sabi agad ni Arturo, "Abner, tigil. Magtago na muna tayo. May mga paparating." Kaya agad na tumalon ang dalawa doon sa batuhan na nasa gilid ng ilog. Naramdaman kasi ni Arturo na may mga nilalang na paparating. Nang makatago na sila doon sa batuhan, nakikiramdam na lang muna sila sa paligid. At ilang sandali, nang maramdaman ni Arturo na papalapit na ang mga nilalang, nag-usal agad siya ng mga orasyon na pampalinaw. At pagkatapos, agad na nakita niya ang 15 mga busaw na aswang na mabibilis na tumatalon doon sa mga puno. Papunta ang direksyon ng mga ito doon sa Pangpang kung saan sila nakatira. Sabi din agad ni Abner, "Sila Marcos ang mga yan, Kuya Arturo. Sila ang grupong ng mga tagapaslang. Ang trabaho lang ng mga yan ay pumatay. Kasama ko din sila dati kapag nagmanman kami doon kina Lulo at Lola. Ang gagawin ng mga yan, mag-abang ng mga gumagalang aswang na kakampi nila Lulo at Lola para patayin. Alam ko kung saan ang pwesto ng mga ito. Tara kuya, sundan na natin." Kaya agad na lumabas ng batuhan ang dalawa at mabilis na sumunod doon sa mga aswang. Agad naman na nag-usal ang dalawa ng mga orasyon na pangtago. At ilang sandali, sabi ni Abner, "Dito na lang muna tayo, Kuya Arturo. Nasa talahiban at itaas ng mga puno ang mga kalaban natin. Nag-aabang lang ang mga yan." Nakikiramdam lang din muna si Arturo. May bisa pa ang kanyang ginawang orasyon na pampalinaw. Kaya kita niya agad ang pwesto ng mga kalabang mga aswang. Nasa mga puno ito na nasa harap ng Pangpang ang tirahan nila. May 6 sa itaas ng puno. May 4 naman doon sa damuhan at 5 doon naman sa batuhan. Sabi ni Arturo, "Sige Abner, ako ang unang aatake. Ako na ang bahala sa baba. Ikaw na ang bahala doon sa itaas ng mga puno." Pagkatapos, mabilis na tumakbo si Arturo papunta doon sa kabilang mga kakahuyan para mas madali siyang makaatake sa mga kalaban na nasa damuhan at batuhan. Habang si Abner naman, mabilis na tumalon doon
sa mga puno. At ilang sandali, papasugod na ito sa mga kalaban. Nang makita ni Arturo na mabilis na nagpalipat-lipat sa mga puno si Abner, agad naman na sumugod siya doon sa mga kalabang aswang. At habang tumatakbo, nag-uusal naman agad si Arturo ng mga orasyon na pangbakod at pangharang. Ilang sandali, biglang pumainlang sa katahimikan ng gabi ang mga impit na hiyawan at ang mahinang ingay ng mga dahon at sanga doon sa itaas ng mga puno dahil sa bakbakan ng mga aswang. Mabilis na pinagsasapak na ito ni Abner. Nagulat pa ang mga kalaban ng makilala kung sino ang umatake sa kanila. Hindi nila lubos akalain na ang dating kasama ay kalaban na ngayon. Lumalaban naman ang mga ito. Mabilis din na pinagkakalmot si Abner. Pero mas mabilis at mas malakas si Abner sa kanila. Nang mahawakan niya ang liig ng isa, agad na tumalon siya at inihampas niya sa lupa ang kalaban. Saka sinundan ng mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nangingisay kagad ito at namatay. Umatake na din agad ang dalawa galing sa kanyang likod. Pero mabilis na umigpaw sa ere si Abner at nagpakawala ng isang kalmot doon sa mukha ng isa at sipa naman doon sa isa pa. Nang matumba ang dalawa, mabilis na gumulong si Abner at pagkatapos kinalmot agad sa liig ang isang aswang. Nang makita niyang nangingisay na ito, kinubawa naman agad niya ang isa pa at walang tigil na pinagkakalmot. Nagkabakbaka na din doon sa damuhan sina Arturo. Mabilis na naitumba ni Arturo ang mga kalaban. Umaatake na din sa kanya ang mga aswang na nakapwisto doon sa batuhan. Bawat tamaan ng mga suntok at kalmot ni Arturo, agad itong mangingisay. Pinagkakalmot na din si Arturo ng mga kalaban. Agad naman na nakailag ito, tumalon at agad na sumugod doon sa mga aswang. Sinipa niya agad ang tiyan nung isa at sinundan pa ng siko sa ulo. Tumilapon ito sa batuhan. Kahit na may mga natatamong sugat si Arturo, hindi na niya ito iniinda. Agad naman itong maghihilom. Kinubawa ni Arturo ang isang aswang na umaatake sa kanyang likod. Kinalmot niya agad ang liig at mukha. Pagkatapos, agad naman na gumulong si Arturo sabay talon doon sa isa pa. Niyakap ito ni Arturo at pinagkakagat sa liig. Si Abner naman tumalon pabalik doon sa itaas sa puno para tuluyan ng patayin ang tatlong natitirang aswang na nandoon. Hanggang sa unti-unting nauubos na nila ang mga kalaban. May mga nagtangkang tatakas pa sana, pero hindi na nila ito pinagbigyan pa ng pagkakataon na makaalis. Hinabol nila Arturo at Abner ang mga ito. Nang maabutan ni Abner ang isa, kinalmot niya ito sa paa, saka gumulong at agad na pinagkakalmot na naman ang tiyan. Ganon din ang ginawa ni Arturo. Tinalunan niya ang isa, sabay kalmot sa liig at likod, at kinubawa naman ang isa. Habang nakahiga ang kalaban, hinawakan ni Arturo ang isang kamay nito at tinapakan naman ang isa pa. Pagkatapos, itinarak ang kanyang matatalas na kuko sa dibdib ng kalabang aswang. Napahiyaw ito sa sakit. Sabi ni Arturo, "Magbabayad kayo sa pinaggagawa nyo sa angka namin." At pinagkakalmot niya ito hanggang sa mamatay. Tumayo si Arturo at Abner at sabay na umaalulong ng napakalakas na parang ipinahiwatig sa mga kalaban na dapat na nitong mag-iingat sa kanila. Dahil simula sa gabing ito,
dadanak na ang dugo dito sa bundok ng Tanay. Dahil hindi na titigilan nila Arturo at Abner hanggang hindi mauubos ang angkan ni Inkutasyo. Dumating na din sina Tatay Titing sa lugar na pinaglalabanan nila. Dahil nang magkabakbakan kanina doon sa batuhan at kakahuyan, nakakaramdam na sila ng may mga umaaligid na mga aswang. Ang ginawa na lang nila ngayon, kinuha nila ang mga bangkay at sinunog. Sabi ni Arturo, "Maaga pa, Abner. Mag-alauna pa ng madaling araw. Puntahan natin ngayon ang kabilang bundok kung saan namimiktima ang mga aswang na kasamahan ni Inkutasyo. Patayin natin ang mga yon at nang matapos na ang kanilang kasamaan." Sagot naman ni Abner, "Sige, Kuya Arturo. Alam ko kung saan ang lugar na madalas na pinupuntahan ng mga yon. Madalas kami dati doon sa isang manukan at babuyan ni Mang Tino. Doon kami nagnanakaw ng mga hayop para sa aming pagkain. Nasa gilid ito ng sapa. May malawak na babuyan doon at manukan. Bukod sa mga ilang mga alagang kambing at mga baka si Mang Tino. May mga ilan na din kaming napatay noon na mga nagbabantay sa mga alaga niya. Pinagsisihan ko na ngayon ang mga nagawa naming kasalanan, Kuya Arturo." Tumingin lang si Arturo kay Abner at hinawakan ito sa balikat. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil kay Inkutasyo napasama pa ito. Sabi ni Arturo, "Hindi pa huli ang lahat, Abner. Ang mahalaga, alam mo na kung ano ang masama at ang tama. Pinagsisihan mo na yon. Ang importante ngayon, mapatay natin at maubos ang angkan ni Inkutasyo para matapos na ang kanyang mga pinaggagawa na kasamaan. Tayo na." At mabilis na tumakbo si Abner. Sumunod naman agad si Arturo. Mabilis na tumatakbo ang dalawa. Binabaybay nila ang kakahuyan papunta doon sa kabilang bundok. Sabi kasi ni Abner, kalimitan na 3:00 na sa madaling araw sila umuwi. Kaya sigurado siya na nandoon pa ang mga yun ngayon. 2 lugar lang kasi ang malimit nilang pinupuntahan tuwing gabi at maghanap sila ng makakain. Kung hindi doon sa mga alaga ni Mang Tino, doon naman sila sa patag, doon sa mga kabahayan. Marami din kasing nag-aalaga dito ng mga hayop tulad ng manok, baboy, bibi, kambing at mga baka. Dahil nga sa kanilang pamimiste, bumuo ng grupo ang mga taga-barangay para magbantay sa gabi at armado ang mga ito ng mga baril. Pero hindi nila napipigilan ang bangis ng mga busaw na aswang na kakampi ni Inkutasyo. Patuloy pa rin ito sa mga ginagawang pamimisti doon. At may mga napapatay na din itong mga tao. Ilang sandali, tumigil na sa pagtakbo si Abner. Agad itong tumalon paakyat doon sa isang puno. Sumunod naman agad si Arturo. At nang nasa itaas na sila doon sa puno, kita na nila ang lawak ng babuyan at manukan ni Mang Tino. Sa isip ni Arturo, kaya pala dito nagpabalik-balik ang mga kasamahan na aswang ni Inkutasyo at kasama noon si Abner, dahil isa pala itong napakalawak na babuyan at manukan. Negosyo ito ni Mang Tino at isa siya sa mga nagsusupply doon sa lungsod. May mga nakikita din silang poste ng ilaw. Sabi ni Abner, "Kuya, doon tayo mag-aabang sa may ilog. Doon kami dati malimit na dumadaan papauwi. Kapag sinunsundan kasi kami ng mga tauhan ni Mang Tino, hindi na nila kami makikita pa kapag nakatawid na kami doon sa ilog. Tara na kuya,
ilang sandali, uuwi na ang mga yon. Pero hindi pa nga narating nila Arturo ang ilog, may mga naririnig na silang putok ng baril. Sunod-sunod yon. Kaya sabi ni Arturo kay Abner, "Tara Abner, puntahan natin ang pinagagalingan ng mga putok." Kaya agad na tumakbo ang magkapatid papunta doon sa mga alaga ni Mang Tino. At ilang sandali nga, napatigil sa pagtakbo ang dalawa nang makita nila ang mahigit 10 mga tauhan ni Mang Tino na nakipaglaban sa mga aswang. Pinagbabaril nila ang mga ito. Nasa kawayanan sila. Pero dahil madilim at mas mabilis ang mga aswang, may mga namatay na sa mga ito at napapatras na pabalik ang mga tauhan ni Mang Tino. Nakita nila na may 4 na nakandusay doon sa kawayanan. Napatay ito ng mga aswang. Agad na nag-uusal si Arturo ng orasyon na pampalinaw para mas makita niya kung ilan lahat ang mga aswang. Pagkatapos, nakita niya na 16 lahat ang mga ito. Siyam ang humabol sa mga papatras na mga tauhan ni Mang Tino at ang 7 ay mabibilis na tumatakbo papalayo habang daladala ang mga sako na may mga laman na manok. Sabi agad ni Arturo, "Abner, habulin mo ang mga papatakas ng mga aswang. Tutulungan ko ang mga tauhan ni Mang Tino. Bilis na." "Sige kuya, mag-iingat ka," ang sagot naman ni Abner. At agad na tumakbo ang dalawa. Tumalon agad si Arturo galing doon sa puno at mabilis na tumakbo papunta doon sa mga naglalaban ng mga tauhan ni Mang Tino at ang mga busaw ng mga aswang. Kahit na may mga baril ang mga ito, hindi pa rin nila kaya ang bilis at liksi ng mga aswang, lalo na gabi at madilim. Nang makalapit na si Arturo, agad niyang hinawakan ang isa, saka iniuntog sa puno ng ilang bisis ang ulo nito. Nagulat ang mga aswang sa ginawang pag-atake ni Arturo. Agad naman na pinagtutulungan nila si Arturo. Nagkabakbaka na naman doon sa kakahuyan. Mas mabilis at mas malakas si Arturo, kaya agad na napatumba niya ang mga kalabang aswang. Habang si Abner, agad na humarang ito sa daraanan ng mga aswang na may mga dala na mga nakaw na hayop galing doon sa farm ni Mang Tino. Nagulat pa ang 7 mga aswang nang makilala kung sino ang humarang sa kanila. Ang sabi ni Abner, "Tumigil kayo. Ibalik nyo ang mga ninanakaw nyo." Tumawa pa ang isang aswang. Sabi nito, "Ha? Ikaw ba yan, Abner? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Di ba dati ikaw ang namuno sa amin sa pagnanakaw ng mga hayop?" Yumuko si Abner at pagkatapos, tiningnan niya ng napakatalim ang mga dating kasamang mga aswang. Sabi niya, "Isa sa mga pinagsisihan ko sa buong buhay ko ang maniwala kay Inkutasyo. Kung ayaw niyong masaktan, ibalik niyo na yan." Ang nagbabantang sabi ni Abner. Pero naghahamon pa yung isa na sumagot. Sabi kasi nito, "Subukan mo, Abner, kung kaya mo." Napanting ang tenga ni Abner sa narinig. Agad na sinugod niya ang 7 mga aswang. Nagkabakbaka na din doon sa may ilog. Nasusugatan din nila si Abner, pero mga maliliit lamang ang mga yon. Mas nangingibabaw pa rin ang lakas at kakayahan ni Abner laban sa kanila. Isa-isa niyang pinabagsak ang 7 mga aswang. Nang tamaan niya ng kalmot sa dibdib ang isa, agad itong nangingisay at namatay. Ganon din ang isa pang aswang na umatake kay Abner. Nang mailagan niya ang ginawang atake nito,
Agad na kinalmot niya ang paa, tiyan at liig. Tumakbo pa sana yung isang natirang aswang, pero agad na nahabol ni Abner ito at pinagkakalmot ang likod hanggang sa matumba ito sa lupa at hindi na gumagalaw. Ilang sandali, dumating na din si Arturo. Napatay na din niya ang siyam ng mga aswang. Sabi agad niya, wala nang natira sa kanila. Tara Abner, ibalik na muna natin ang mga manok na yan doon sa barracks ng mga tauhan ni Mang Tino. Pabayaan na lang natin ang mga bangkay ng mga aswang na yan na mabubulok dito sa kakahuyan. Pagkatapos, inilagay na lang ng dalawa ang mga sako sa gilid ng farm at agad na umalis. Bahala na ang mga tauhan ni Mang Tino kung ano ang gagawin doon sa mga sako kung makita ito. Papauwi na ang dalawa. Bukas na naman nila ipagpatuloy ang misyon. Alam ni Abner na magwawala sa galit si Incutasio kapag nalaman ito ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos nang marating nila Abner at Arturo ang pangpang, agad na pumasok sila sa loob ng bahay at dumiritso doon sa silid ng kanilang lulo. Naabutan nilang nakatulog na sina Narcila, pero gising pa rin si Tatay Andoy. Ang sabi agad nito, medyo bumuti na ang kalagayan ng inyong lolo, Arturo, Abner. Pero kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat at patuloy na paggamot sa kanyang mga sugat. Natuwa naman ang dalawa sa narinig. Salamat at bumuti na din ang kanilang lululusyo. Sabi din ni Tatay Andoy na kailangan nila ng karagdagang gamot para sa patuloy na pagpapagaling ni Lululusyo. Kailangan na kumuha na naman sila ng mga gamot doon sa kuweba. Nailagay na ni Tatay Andoy ang gamot na pamatay sa mga laso na kumalat sa katawan ni Lululusyo. Ang gamot na kunin nila bukas, pangpagaling na lang sa sugat ng kanyang lulo. At ilang sandali, nagpahinga na ang dalawa at pati si Tatay Andoy natulog na din muna. Kinabukasan, maagang umalis sina Abner, Arturo at Tatay Titing. Pupunta na naman sila doon sa kuweba para manguha ng mga halaman na gamot. Mahina pa ang kanilang lolo, pero nakapagsalita na ito, kaya masaya na ang dalawa, si Arturo at Abner. Sobrang saya din ng kanilang lolo nang malaman ito na bumalik na si Abner sa kanila. Ilang sandali, umalis na ang tatlo. Papunta na ang mga ito doon sa kuweba. At habang naglalakad, nag-uusap din ang tatlo tungkol doon sa lakad nila kagabi. Sabi ni Tatay Titing, kailangan na doble ingat ang mga gagawin nila dahil ngayon na alam nilang nanggagalaiti na sa galit si Incutasio dahil sa pagkamatay ng mga tauhan nito kagabi. At alam nilang may mga binabalak na ang mga ito na makaganti sa kanila. Hanggang sa makarating na sila doon sa kuweba. Bago pumasok ang tatlo, nag-uusal muna ng mga orasyon na pangharang at pangbakod. Alam nilang delikado ang lugar na ito. May mga gumagalang mga aswang sa lugar na ito na mga kakampi ni Incutasio. At tama nga sila. Hindi pa nga nakapagsimula ang tatlo sa pangunguha ng mga halaman na gamot. May naramdaman agad sila na mga nilalang sa paligid. 9:00 pa lang yun ng umaga. Kaya sabi ni Tatay Titing, ako na ang bahala sa pagkuha ng mga gamot, Abner, Arturo. Kailangan na maiuwi ko kaagad ito para magamit ni Andoy sa paggamot kay Lucio. Kayo na ang bahala sa mga kalaban.
Sagot naman ni Arturo, sige, Tay Titing. Kami na ang bahala sa mga ito. Mas maganda pa nga dahil sila na mismo ang lumapit sa atin. Agad na tumalon sina Arturo at Abner doon sa batuhan at mabilis na nagkuble doon sa mga puno habang agad naman na nangunguha ng mga gamot na nasa kwiba si Tatay Titing. Sabi naman ni Abner, Kuya, kanina pa siguro umaaligid ang mga yan. Sinusundan lang tayo. O Abner, gusto na nilang maghiganti. Kapag makauwi na si Tatay Titing, atakihin na natin ang mga yan. Nakita at naramdaman kasi nila Arturo ang mga kalaban na nasa itaas ng mga puno at ang iba naman nandoon sa tabi ng ilog, doon sa may batuhan. Siguro, naghihintay lang din ng pagkakataon ang mga ito para umatake. Ilang sandali, lumabas na si Tatay Titing doon sa kwiba. May mga dalang halamang gamot na ito. Suminyas na din ito kina Arturo at Abner na aalis na. Tumango lang si Arturo. Nakikiramdam lang siya sa mga kalaban sa paligid, pati rin si Abner. Ngunit iilang hakbang pa lang si Tatay Titing, napatalo na agad ito nang atakihin ng 4 na aswang na nakaabang doon sa may kakahuyan. Nang makita nila Arturo ito, sabi niya kay Abner, Abner, tulungan mo si Tatay Titing para makauwi na ito. Ako na ang bahala sa mga kalaban na nasa batuhan. Kaya agad na tumalon si Abner papunta kay Tatay Titing. Nagkabakbaka na sila doon sa may kakahuyan. Napakabilis ng mga ginawang pag-atake ni Abner sa mga aswang. Agad na napatumba niya ang dalawa. Napatay na din ni Tatay Titing ang isa ng tamaan niya ito sa dalang tungkod. Pinaghataw pa niya ito hanggang hindi na gumagalaw. Nakita na din nila ang maraming mga aswang na papasugod. Tumatalon ito doon sa mga puno at sa batuhan. Sabi ni Abner, Tay Titing, umalis ka na. Ako na ang bahala sa mga ito. Kailangan na madala agad ang mga gamot para kay Lolo Lucio. Sagot naman ni Tatay Titing, sige Abner, mag-iingat kayo. At pagkatapos, agad na tumalon at tumakbo si Tatay Titing papalayo. Doon na ito dumaan sa kabilang kakahuyan para makaiwas sa mga kalaban. Nang akmang hahabulin naman ito ng mga kalabang aswang, humarang din agad si Abner sa kanila at nagsimulang umatake sa mga ito. Sa pagkakataong ito, hindi pa magagamit ni Abner ang taglay na agimat dahil sa kulang pa ito sa mga dasal at orasyon. Nakikipaglaban si Abner gamit ang taglay na lakas at kakayahan. Sobrang dami ng mga kalaban nila. Mga mahigit 10 ang kalaban ni Abner doon sa kakahuyan at nasa mahigit 20 naman ang kalaban ni Arturo doon naman sa batuhan. Parang mga putakti na nagtatalunan ang mga aswang habang nagbakbakan ang mga ito. Naging halimaw na rin si Arturo para na itong uso na napakabilis na inatake ang mga kalaban. Bawat mahawakan, agad na pinagkakagat ang liig at sundan ng kalmot sa mukha at dibdib. At kahit natamaan pa siya ng mga kalmot ng mga kalabang aswang, wala na siyang pakialam. Nang maabutan at mahawakan ni Arturo ang dalawa doon sa tabi ng ilog, iniuntog kagad niya ang ulo doon sa batuhan at niyakap niya ang isa galing sa likod at pinagkakagat ito sa liig hanggang mangingisay na ito at babagsak sa lupa. Nauubos na ni Arturo ang mga kalaban. Siyam na lang ang natira doon sa batuhan.
Marami na ding sugat na natamo si Arturo. Pero agad naman na maghihilom ang mga ito. Pero si Abner ay napapaatras na. Marami na din siyang sugat sa braso, paa at dibdib. Napatay na din niya ang 8 at 7 na lang ang natira sa mga kalaban niya. Napasandal na si Abner doon sa puno. Delikado na ang kalagayan niya. Umaatake na ang 7 papunta sa kanya. Pero bago makalapit ang mga kalaban kay Abner, bigla na lang na bumagsak ang 2 nang tamaan ito ng kalmot, sipa at suntok galing kay Arturo. Patuloy sa paglalaban ang mga ito. Kahit na may mga sugat na si Abner, pilit pa rin itong lumalaban. Napatay pa rin niya ang 3 aswang na umaatake sa kanya. Pero nadagdagan pa ang kanyang mga natamong sugat. Kaya napayuko na si Abner. Agad naman na tumalon si Arturo para tulungan si Abner. Abner, ako na ang bahala sa kanila. Hindi mo na kaya. Agad na pinasan ni Arturo si Abner at tumakbo ito papunta doon sa batuhan. Agad naman na sumunod ang mga natitirang aswang. Pagkatapos, dali-daling isinandal ni Arturo doon sa batuhan si Abner. Kuya Arturo, kaya ko pa, ang sabi ni Abner. Pero sabi ni Arturo na magpahinga na lang muna ito. Kaya na niya ang mga natitirang aswang. Ilang sandali, umaatake na naman ang mga kalabang aswang sa kanila. Agad naman na nailagan ito ni Arturo at mabilis na gumanti ng pag-atake sa mga ito. Ilang sandali, biglang may tumatalon galing sa mga puno doon sa kakahuyan na mga busaw na aswang at nakikisali na rin ito sa labanan. Pero mga kakampi nila Arturo ang mga dumarating. Sinabi pala agad ni Tatay Titing ang mga nakalaban nila sa may kuweba. Kaya rumispag kagad ang mga ito. Kasama na din si Tatay Titing. Agad naman na tinulungan nila si Abner. Ang sabi ni Tatay Titing, dalhin ka agad ito kay Tatay Dodo para agad na magamot ang mga sugat niya. Mas marami na ngayon ang bilang sa panig nila Arturo. Kaya nagsimulang magtatakbo na ang mga kalaban. Pero hindi na nila ito pinagbigyan pa ng pagkakataon. Hinabol at pinatay nilang lahat ang mga busaw na aswang na kakampi ni Inkutasyo. At pagkatapos, umaalingangaw kaagad ang mga malalakas na alulong sa kagubatan ng Tanay. Naubos at napatay lahat ang mga kalaban na aswang. Nagkalat ang mga bangkay nito doon sa kakahuyan at batuhan. Punit-punit ang mga katawan dahil sa mga kagat at kalmot, lalo na doon kay Arturo. Bawat kasi na atakihin ni Arturo, siguradong hindi na ito mabubuhay pa. Parang nagkabutas-butas ang katawan nito dahil sa kanyang mga kalmot, suntok at kagat. Unti-unting naghihilom na din ang mga natamong sugat ni Arturo. Pagkatapos, lumapit kagad sa kanya si Tatay Titing at ang sabi nito, Arturo, sunugin natin ang lahat ng mga bangkay ng aswang na ito. Ipapakita natin kay Inkutasyo ang ating tagumpay. Alam kong maaamoy niya ang mga baho ng kanyang mga kakampi. Sagot naman ni Arturo, ikaw ang bahala, Tay Titing. Mauuna na ako sa inyo. Mag-iingat lang kayo. Baka may mga papunta na dito na mga kalaban. Kailangan na matingnan ko agad si Abner. At agad na umalis si Arturo. Mabilis itong tumakbo papunta doon sa pangpang. Habang sina Tatay Titing naman, isa-isa nilang kinuha ang mga bangkay at inilagay doon sa gilid ng ilog. Pagkatapos
agad na sinunog nila ang mga bangkay. Hindi na nila hinintay pa na makitang maging abo ang lahat ng mga aswang. Umuwi na agad sila doon sa pangpang. Baka kasi may mga kalaban pa na darating. Pagdating naman ni Arturo doon sa pangpang, agad na pinuntahan niya ang kubo ni Tatay Dudo para matingnan si Abner. Pagkapasok niya doon, nakaupo na ito at kausap sina Tatay Dudo at Nana sila. May mga binda na rin ang kanyang mga sugat. Lumapit kagad si Arturo. Sabi niya, "Kumusta na ang mga sugat mo, Abner?" Ang sagot naman ni Abner, "Hindi na masyadong kumikirot ang mga sugat ko, Kuya Arturo. May mga gamot na din na nailagay si Tatay Dudo sa mga ito. Ikaw, Kuya, kumusta ka? Nawala na ang mga sugat mo sa katawan. Naniniwala na talaga ako na ikaw ang pinakamalakas sa lahat ng mga aswang." "Huwag kang mag-alala sa akin, Kuya Arturo. Okay na ang mga sugat ko." Kaya ang sagot naman ni Arturo, "Sige, Abner, magpahinga ka na lang muna. Puntahan ko muna sina Tatay Andoy at Lolo Lucio." Pagkatapos, lumabas na ng kubo si Arturo. Papunta na ito doon sa kabilang bahay. Agad na pumasok ito at dumiritso sa kwarto ni Lolo Lucio. Naabutan pa niya ang kanyang Lolo Lucio. Nakaupo na ito sa kanyang higaan at kausap si Tatay Andoy. Lumapit kagad si Arturo sa kanila. "Lo, kumusta ka na?" Si Tatay Andoy na ang sumagot. "Nagpapagaling na siya, Arturo. Ligtas na siya. Patuloy lang na inumin niya ang mga ginagawa kong gamot at ipahid sa kanyang mga sugat ang mga dinikdik ko na dahon na gamot na dala ni Titing. Ikaw lang din ang aking hinihintay. Uuwi na ako, Arturo. Tapos na ang aking tungkulin." Hinawakan ni Arturo ang balikat ni Tatay Andoy. Ang sabi niya, "Maraming salamat, Tay Andoy. Isa na naman itong utang ng loob ko sa'yo." Tinapik naman ni Tatay Andoy sa balikat si Arturo. "Walang anuman, Arturo. Pamilya na kita. Huwag mo nang isipin yon. Uuwi na ako. Kaya ko nang mag-isa. Huwag niyo na lang akong ihatid pa. Magpapaalam na ako sa lahat, pati na sa iyong Nana sila." "Sige, Tay Andoy. Ikumusta mo na lang ako sa aking mag-ina at kay Ervin. Mag-iingat ka. Malapit na akong makakauwi sa atin. Malapit nang matapos ang angkan ni Inkutasyo." Pagkatapos, umuwi na si Tatay Andoy. Naiwan naman na nag-uusap sina Arturo at Lolo Lucio. Nagtatanong din kasi si Lolo Lucio kung nasaan si Abner. Kaya sinabi na ni Arturo ang lahat-lahat. Dumating na din sina na sila. Nagpapahinga na din si Lolo Lucio hanggang sa sumapit ang 2:00 ng hapon. Sinabi kasi ni Arturo kay Nana Sila ang mga gagawin nila ngayong gabi. Dapat tapusin na ang mga kalaban. Lalo ngayon na marami ang nawawala sa kanilang bilang. Magandang pagkakataon ito. Pagkatapos, nagpatawag ng pulong sina Nana Sila, Arturo at Tatay Titing. Nagpaplano sila sa gagawing paglusob mamayang gabi sa angkan nila Inkutasyo. Nagpupumilit din si Abner na sumama sa kanila mamayang gabi. Okay na daw ang mga sugat niya. Pero ang totoong gusto ni Abner ay makaharap si Inkutasyo. Ito kasi ang pumatay sa kanyang ina na si Olga. Gusto nito na siya mismo ang tatapos at papatay sa matanda. Nakabuo na sila ng plano. Maaga silang pupunta doon sa lugar nila Inkutasyo para hindi ito
makapaghanda. Alas 6 pa lang, mamayang hapon, pupunta na sila doon. Kasalukuyang naghanda na sila ngayon sa mga dapat na dadalhin nila. At ilang sandali, pagsapit ng alas 6 ng hapon, nagsimulang umalis na ang grupo nila Arturo. Dalawa sila ng grupo na pupunta doon. Sina Arturo, Abner at Tatay Titing kasama ang 16 na mga busaw na aswang. Sila ang papasok doon sa loob at aatake kay Incutasyo, habang ang grupo naman nila Nanasila at Tatay Dudo ang bahala sa mga kasamahan ni Incutasyo. Siguraduhin nila na walang makakalabas na buhay sa lahat ng mga kakampi ni Incutasyo doon sa kabahayan. Nasa humigit kumulang 4 na po ang bilang nila na nasila. Nakasunod ang mga ito nila Arturo. Pero nang makalapit na sila doon sa teritoryo nila Incutasyo, naghiwalay na ang dalawang grupo. Sila Arturo ang nasa harapan. Nagtatago pa sila sa itaas ng mga punong kahoy. Nagmamasid at naghihintay ng magandang pagkakataon para makaatake. Habang sila naman ni Nanasila doon nagkukubli sa sagingan. Mag-alas 7 pa lang kasi ng gabi. Ang usapan nila, pagpatak ng alas 8, aatakihin na nila ang mga kabahayan nila Incutasyo. Nag-uusal na din ng mga orasyon ng pangtago ang dalawang grupo para hindi muna sila maramdaman ng mga kalaban. Medyo distansya lang din muna sila doon sa kabahayan. Madilim na din ang paligid. May mga nakikita silang mga nagliliwanag ng mga lampara sa bawat kabahayan. Tahimik ang lugar. Alam din nila na ilang sandali may mga lalabas na mga aswang para gawin ang mga nakasanayan ng mga ito. Pupunta na naman sa mga lugar kung saan pwede silang makapamiktima. Ito lang ang hinihintay nila. Nagmamatyan lang muna ang grupo nila Arturo at Nanasila. At makalipas ang 1 oras, sabi ni Arturo, Tay Titing, may mga lumalabas na galing doon sa kabahayan. Humanda na kayo. At pagkatapos, agad na tumalon si Arturo at Abner doon sa damuhan at nagtago ang dalawa sa likod ng mga puno. Inaabangan nila ang mga paparating ng mga tauhan ni Incutasyo. Nasa humigit kumulang 10 ang bilang ng mga ito. Nakahanda na rin sina Tatay Titing doon sa itaas ng mga puno. Nang makalapit na ang mga kalabang aswang, mabilis na tumalon galing doon sa puno sila Tatay Titing at agad na inatake ang mga papalapit na mga kalaban. Nang magtalunan naman ang mga ito para makailag, agad naman na inatake nila ito ni Arturo at Abner. Sandaling nagkagulo doon sa kakahuyan at bigla itong tumahimik. Makalipas lamang ang 7 minuto, nagkalat na ang mga bangkay ng mga kalaban nilang aswang. Sabi agad ni Arturo, "Tara na, Tay Titing." At pagkatapos, nagsimulang tumakbo na sila Arturo papunta doon sa kabahayan habang umaalulong ang mga ito. Agad naman na sumunod ang grupo nila Nanasila. Sobrang nagulat ang mga kalabang aswang sa ginawang pag-atake nila. Hindi alam ng mga ito ang gagawin. Sina Abner, Arturo at Tatay Titing, tumatakbo sila papunta doon sa bahay na nasa gitna. Ito ang bahay ni Incutasyo. Pero bago sila makarating doon, may mga humarang na sa kanila. Napatigil sa pagtakbo ang grupo nila, lalo nang makita nilang palabas na ng bahay ang isang matanda. "Ikaw pala, Abner. Nasa panig ka na pala nila at kinalaban mo pa ako."
Ang sabi ni Inkutasyo habang papalapit ito sa grupo nila. Galit na galit ang mukha habang nakatiting kay Abner. Matalim din ang mga tingin ni Abner. Ang sagot naman niya, ikaw ang pumatay kay Mama Olga. Si Tito Alfredo din ang pumatay sa aming papa. Pinaniwala mo ako sa kasinungalingan. Magbabayad ka ngayon, matanda. Sabi ni Tatay Titing, Arturo, Abner, kami na ang bahala sa mga tauhan ng matandang yan. Pero hindi pa nakasagot si Arturo, biglang nawala si Abner. Napakabilis pala nitong inatake si Inkutasyo, kaya agad na sumunod siya sa kanyang kapatid. Alam niya ang lakas ni Inkutasyo. Ramdam niya ito. Kumilos din agad sila Tatay Titing. Agad na inatake ang mga tauhan na nakapalibot kay Inkutasyo. Nagkabakbakan na doon sa teritoryo ni Inkutasyo. Mabibilis din na tumatalon doon sa mga damuhan hanggang sa mga bubungan ng mga bahay ang grupo nila na nasila. Inatake ang mga nagkagulong mga aswang. Hindi kasi nila alam kung ano ang mga gagawin sa biglang pagsalakay nila na Nasila at Arturo. Mabilis na din na inatake ni Abner si Inkutasyo. Nakasunod din sina Arturo at Tatay Titing. Hindi pwedeng magpabaya dahil alam nilang malakas ang mga orasyon na taglay ni Inkutasyo. Nalukob na sa galit itong si Abner, kaya wala na itong pakialam. Maririnig sa kagubatan ng tanay ang mga busis ng nasasaktan, alulong at mga hiyawan ng mga aswang. Dahil mas nakakalamang ang grupo nila Arturo, unti-unting natatalo nila ang mga kalaban. At makalipas lamang ang 3 oras, muling naghari ang katahimikan sa lugar. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Napatay na din nila Arturo at Abner si Inkutasyo. Pinigilan na lang ni Arturo si Abner. Kasi kahit napatay na ang matanda, wala pa rin itong tigil sa pagkalmot sa buong katawan nito. Naubos nila ang lahat ng mga busaw na aswang na kakampi ni Inkutasyo. 12 naman ang patay sa kanila at may ilan na nasusugatan. Sabi ni Nasila, Titing, dalhin natin sa pangpang ang lahat ng mga namatay na mga kasama natin. Doon sila nararapat na ilibing at sunugin ang lahat na bangkay ng mga kalaban, pati na ang buong kabayan. Kaya agad nilang ginawa yun. Ang iba naman, tinulungan na makauwi ang mga sugatan. Pagkatapos, nagmistulang impyerno ang kagubatan ng tanay, lalo na ang lugar na teritoryo nila Inkutasyo. Papauwi na sina Arturo at Tatay Titing nang may makita silang isang bata na nakasandal doon sa puno at wala itong malay. Sigurado sila na kasamahan ito ni Inkutasyo. Nilapitan nila ito ni Arturo. At sabi ni Arturo, buhay pa ito, Tay Titing. Kaya tiningnan ito ng mabuti ni Tatay Titing. At ang sabi niya, buhay pa nga ito, Arturo. At kilala ko kung sino ito. Ang batang ito ay ang anak ni Alfredo na napatay mo. Apo ito ni Inkutasyo. Nang marinig ni Arturo ang mga sinasabi ni Tatay Titing, sandaling napatulala siya. Pagkatapos, sabi ni Arturo, dalhin natin siya, Tatay Titing. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Napatingin si Tatay Titing kay Arturo. Sigurado ka ba, Arturo? Oo, Tay Titing. Sigurado ako. Dadalhin natin siya. Ako
ang mag-aalaga sa kanya. Kaya dinala nila sa pangpang ang bata. Hindi na din tumutol si Nana sila. Wala siyang magagawa at nakakaawa din naman kung iwan na lang nila ang bata doon. Hindi man ganap ang kasiyahan nila dahil may mga namatay sa panig nila. Pero tagumpay pa rin sila dahil alam nilang muling namumutawi ang kapayapaan doon sa kanilang bukirin. Hindi man ito lubos na makakamtan nila ang tunay na kapayapaan, ngunit para sa kanila, sapat na ito sa ngayon. Hindi din kasi napatay nila ang lahat ng mga kaangkan ni Inkotasyo at batid nilang ang iba sa mga ito naghanap lamang ng magandang pagkakataon para makapaghiganti sa kanila o maaring bubuo ang mga ito ng panibagong grupo at palakasin ang kanilang angkan. Sa ngayon, mapayapa na ang pag-iisip nitong si Arturo at masaya ito dahil bukod sa nakasama na niya itong si Abner, kasama na din niya ngayon ang anak ng kanyang mortal na kalaban, ang anak ni Alfredo, itong si Nunoy. Ngunit walang balak itong si Arturo na paghigantihan ang bata dahil ang nasa kanyang isip ngayon, ituturing niya itong anak at palakihin ng maayos doon sa kabilang isla. Ayun po mga idol, so tapos na po yung kwento natin. And siyempre, taos pusong nagpapasalamat ako sa lahat ng mga laging nandyan, nakikinig, laging sumusuporta sa atin. Katulad nila ni Madam Nina Acaba, si Madam Lita, Maria Dalimot, si Madam Maricel Nakil. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Dahil kahit na yung iba napapakinggan na, ngunit gusto pa rin ulitin. So maraming salamat. Dahil alam nyo, hindi naman malaki yung income natin dito. Sa totoo lamang. Ngunit masaya na ako na makitang nakasuporta kayo sa akin. So shoutout sa lahat, mga OFW. Sa mga security guard sa buong Pilipinas, ingat po tayo mga idol. Sa mga beaker, driver at sa mga blind community ng mga kaibigan natin, shoutout sa inyo. And yun lamang po, maraming salamat at peace out po mga idol. Ingat po tayong lahat.